Kabanata 871. Mag-ingat ka. Huwag mong hawakan ang umiikot na enerhiya. Malakas na paalala ng isang disipulo sa kanyang mga kapwa-disipulo. Sa oras na ito, walang sino man ang nang-ahas na maging pabaya. Kung ang katawan ng isang tao ay walang kahit kaunting resistensya at hinayaan ang nakapalibot na enerhiya na paganahin ang kanyang katawan, sa ganitong paraan, susuko na siyang lumaban. Sa halip, ang kanyang katawan ay hindi nagtamo ng kahit kaunting pinsala habang mabilis itong sumusugod. Buzz. Sa isang espasyo. Isang gininto ang batik ng liwanag ang dahan-daang nabuo, at pagkatapos ay ang batik ng liwanag ay nagsimulang pumihit at lumawak. Sa wakas, nabuo nito ang isang napakalaking gininto ang pinto. Ang gininto ang tarangkahan na nagniningning sa sinag ng Diyos ay naglalabas ng walang katapusang kapangyarihan. Ang malakas na enerhiyang dumadaloy sa itaas ay agad na nagpaikot sa nakapalibot na espasyo at naging isang nakatuping salamin. Swish! Sa sumunod na sandali, mabilis na nagtakbuhan palabas ng gininto ang tarangkahan ang mga figure. Ang bawat isa sa mga taong ito ay isang batang disipulo na may walang kapantay na banal na kapangyarihan. Sila ay walang iba kundi si Zephyr Khan at ang iba pa na nagmamadaling pumasok sa gininto ang gate. Nagniningning ang sinag sa kanilang paligid. Nang lumipad palabas ang mga ekspertong iyon, mabilis na nahubog ang kanilang nagtatanggol na tunay na enerhiya. Ito ay isang uri ng likas na karanasan. Gusto nilang harapin ang hindi kilalang krisis. Ay hindi. Gayunpaman, sa sandaling kakatipon pa lamang ng tunay na enerhiya ng proteksyon ng katawan, ilang bulalas ang narinig. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang mga mukha ng lahat. Walang sino man ang nag-akala na ang lugar kung saan lumitaw ang gininto ang tarangkahan ay nasa ibabaw ng isang lugar ng dagat. Ang lugar ng dagat na ito ay madilim at kulay abo, at mukhang napakalamig. Napakalaki nito kaya walang makakakita sa dulo nito kahit isang sulyap lang. Bago pa sila makapag-react, ilang disipulo na ang nahulog sa dagat. Bigla, isang serye ng mga bula ang nagsimulang mabuo sa madilim na tubig dagat. Isang matinis na sigaw ang narinig. Ang mga disipulong nahulog sa tubig ay nagpakawala ng nakapangangilabot na tili. Walang katapusang mga pinsala ang kanilang natamo. Sa isang iglap, tuluyang nabulok ang kanilang mga kalamnan, at hindi mabilang na mga buto ang patuloy na lumitaw sa dagat. Iligtas mo ako. Kinakalawang na ang isa sa mga binti ng mga disipulo at naging mga buto. Nang malapit na siyang lumunin, nagsimula siyang humingi ng tulong sa kanyang mga kapwa-disipulo. Damn it! Sa pagkakataong ito, gumanti rin ang kanyang mga kapwa-disipulo. Kasabay ng isang malakas na sigaw, mabilis na naipon ang enerhiya sa kanilang mga katawan, at isang kamay ng enerhiya ang mabilis na humawak sa mga bumabagsak na kapwa-disipulo. Gayunpaman, bago pa niya mahawakan ang kanyang kasama, isang kapangyarihang mananakmal ang agad na kumalat mula sa dagat. Para bang ang dagat, na naglalabas ng isang siksik na espiritu, ay naging isang kakaibang buhay na nilalang. Ang mga nagsasanay ng martial arts sa hukay ay naging biktima ng dagat. Ibinubukan nito ang mabangis nitong bibig at sakam na ninanamnam ang biktima. Lahat, patakbuhin ang tunay na enerhiya ng body protection. Gayunpaman, bago pa man kumalat ang mga salita, nilamon na ng kapangyarihang lumalamon ang lahat sa sea area. Boom! Grabidad. Presyon. Kapangyarihan ng pagkabulok. Nang lumunin sa dagat ang katawan ni Zephyr, ang mahigit sa 3 damdamin ay naging lalong halata. Sus Mariosep, may maitim na espiritu sa dagat, sapat na yan para mabulok ang mga katawan natin. Sa wakas, isang eksperto ang nagpadala ng isang malakas na boses. Kabanata 872. Hindi. Ayokong mamatay. Iligtas mo ako, iligtas mo ako. Umalangaw-ngaw ang mga malungkot na sigaw. Maraming figure ang nagsimulang magpumiglas ng walang tigil. Bagamat mabilis na tumatakbo ang kanilang proteksyon na tunay na enerhiya, ang nakapalibot na tubig dagat ay nagtataglay ng malaking puwersa ng pagsugpo, at dahil sa isang katangian ng Dark Demon Chi, agad nitong napigilan ang karamihan sa resistensya ng mga martial artist. Sa tubig dagat,
Maraming nagtatanggol na tunay na enerhiya ng mga martial artist ang pilit na winasak ng tubig dagat. Sa sumunod na sandali, ang kanilang mga kalamnan ay napunit, at nagkalat ang dugo. Makikita ang mga butong nakatago sa tubig. Magwala ka. Isang mahabang alulong ang nagmula sa kailaliman ng dagat. Boom! Sa sumunod na sandali, kasabay ng isang mahabang dagandong, isang patong-patong ng enerhiya, na may dalang malaapoy na kinang, ang mabilis na kumalat sa paligid. Sila ay mga disipulo ng Fire Cloud Sect. Bagamat ang apoy na ito ay hindi ang kaaway ng madilim na demonyong aura, mayroon itong tiyak na epekto ng pagpigil. May gulat na sigaw. Gayunpaman, sa sea area, ang paggamit ng kapangyarihan ng apoy ay hindi isang madaling pagsugpo. Kaya naman, napakahirap na magpatuloy ng matagal. Mga pakpak ng Diyos. Isa na namang mahabang ungol ang narinig mula sa kabilang direksyon. Sa isang iglap, malinaw na makikita na sa loob ng radius na daan-daang metro, mabilis na naglabas ang mga daloy ng purong puting kapangyarihan. Ang enerhiya ay nahalo sa espiritu ng liwanag, at ang nakapalibot na kasamaan ay agad na nalinis. Ito ay walang iba kundi si Duan Kongchen. Sa sandaling ito, ang pares ng puting pakpak sa kanyang likuran ay napakalinaw na para siyang isang Diyos, patuloy na kinokontrol ang kanyang banal na lahi. Ang makapangyarihang kapangyarihan ng liwanag ay patuloy na inilalabas mula sa mga pakpak sa kanyang likuran, at saan man ito pumunta, ang nakapalibot na tubig dagat ay hindi siya napigilan o nasaktan. Lahat kayo, sumali sa aking bilog. Si Duan Kongchen, na may ngiti sa kanyang mukha, ay sumigaw ng malakas sa mga nakapalibot na disipulo na nahihirapang lumaban. Sa oras na ito, mayroong isang uri ng eleganteng hangin sa paligid niya, na nagpapahirap sa mga tao na magkaroon ng masamang kutob para sa kanya. Ang mga disipulo, na dating may ilang opinyon tungkol sa kanya, ay biglang naantig sa oras na ito, lalo na ang kapangyarihan ng liwanag, na sapat na upang protektahan sila. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi sinasadyang sumali sa kanyang bilog. Dahil sa proteksyon ng enerhiya ng liwanag na nakapalibot sa kanila, parami ng paraming eksperto ang agad na sumali sa bilog ni Duan Kongchen. Nang mas masusing suriin, mukhang 20 o 30 sila. Ang ganitong kalaking bilang ng mga disipulo ay maituturing na isang medyo nakakatakot na kombinasyon. Nanguna sa Duan Kongchen, ang mga taong ito ay agad ding nagsimulang manguna sa Duan Kongchen. Nagsimula ring gamitin ang kanilang buong lakas ng mga eksperto sa antas ng emperador at mga eksperto sa antas ng hari. Maraming disipulo ang nagsimulang magpasakop sa kanila. Unti-unti, ang mga disipulong ito ay nagsimulang bumuo ng maliliit na grupo. Zephyr, ngayon, tingnan natin kung paano ka lalaban sa akin. Kahit na hindi talaga sundin ng mga taong ito ang mga utos ko ngayon, kailangan pa rin nilang umasa sa akin. Sa oras na iyon, kung ayaw nilang lumaban, kailangan nilang lumaban. Patay ka. Habang nakatingin kay Zephyr na hindi kalayuan, nanlamig ang mukha ni Duan Kongchen. Sa di kalayuan, sa isang gilid, dalawang magaganda at maselang katawan ang mabilis na nagpapakita ng kanilang sariling lakas. Isa sa kanila ay may mainit at kaakit-akit na figure. Habang ikinakaway niya ang kanyang malajade na mga kamay, kaya niyang magpaputok ng mga guhit ng nakapapasong lakas ng apoy. Ang apoy ay pambihira. Sa isang iglap, ipinakita nito ang dugo ng sandatang demonyong apoy. Saan man ito mapunta, lahat ng enerhiya ng masasamang demonyo ay papatayin. Sila iyan pala. Kabanata 873. Ang kanyang bloodline na may sandatang apoy na parang demonyo ay may kapangyarihang apoy, kaya natural lang na mayroon itong epekto ng proteksyon at pagpipigil. Pero kung mag-isa lang siya, wala namang magiging problema. Pero ngayon, nandyan pa rin si Erin Rhodes sa tabi niya. Kung magpapatuloy ito, malalagay siya sa matinding pressure. Total, ang kapangyarihan ng apoy ay hindi kasing epektibo ng pagpigil na epekto ng kapangyarihan ng liwanag. Kaya naman, unti-unting hamina ang proteksyon na epekto nila iyan. Bahagyang gumalaw ang maselang katawan ni Erin Rhodes, at ang malasalaming kristal sa kanyang katawan ay mabilis na nagpoprotekta sa kanilang mga katawan. Gayunpaman,
Ang kanyang sinaunang draconic bloodline ay hindi pa rin gaanong napipigilan ng masamang espiritu, at hindi ito gumanap ng malaking papel. Junior sister, pumunta ka rito dali, kung hindi ay mabubulok ang katawan mo dahil sa masamang espiritu rito. Hindi papalampasan ni Duang Kongchen ang isang magandang pagkakataon. Senior Brother Duan, hindi na kailangan. Walang pakialam ang boses ni Erin Rhodes, ngunit may determinasyon. Humph, sa ngayon, nagpupumilit ka pa rin. Magaling. Napakalaki nitong Immortal Secret Land. Sa oras na iyon, hanggat makakahanap ako ng pagkakataong makuha ang katawan mo, tingnan natin kung gaano ka ka-arrogant. Nang marinig ang sagot ni Erin Rhodes, biglang nanigas ang mukha ni Duan Kongchen at hindi niya mapigil ang mapamura sa kanyang puso. Gayunpaman, ang mga kilos ni Duan Kongchen ay nagpalamig sa mukha ng orihinal na Jindy. Ang kanyang mga kilos ay malinaw na pumupukaw sa kanyang pag-iral. Bilang pinakamalakas na pangunahing tuktok sa The Boundless Academy, natural lang na hindi titiisin ni Jindy na mawasak ang mga disipulo ng The Boundless Academy. Swoosh! Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Bigla na lang, isang malakas na puwersa ang natipon sa kanyang palad. Gayunpaman, bago pa niya mailabas ang kanyang enerhiya, isang figure ang biglang sumulpot. Halika sa aking lugar. Payat ng payat ang figurang ito, at ang kanyang boses ay may taglay na mahinang magnetismo at presko. Si Zephyr iyon. Hindi na kailangan. Magpupumilit na sana si Laiyan nang may brasong pilit na humila sa katawan niya palayo. Boom! Isang kakaibang pagbabago-bago ang kumalat mula kay Zephyr. Sa sumunod na sandali, sa loob ng radius na 12-dosenang metro, ang pagbabagong ito ay tila pag-atake ng isang Diyos. Ang nakapalibot na masamang enerhiya at walang hanggang kapangyarihan ng demonyo ay hindi nang ahas na magpatuloy pa. Patuloy na dumadaloy ang mga kumpol ng lilang liwanag sa paligid niya. Ito ang kapangyarihan ng Evil Breaking Eye na pumatay ng masasamang espiritu. Taglay nito ang ganap na kapangyarihang supulan ang masasamang espiritu. Hindi pinapayagang lumapit ang mga nakapalibot na masasamang espiritu. Zephyr. Bitawan mo ako. Dahil sa puwersahang pagkaladkad ni Zephyr palayo at pagkakayakap sa kanya, ang ganitong kakatwang poster ay naging dahilan upang hindi sinasadyang mamula ang magandang mukha ni Laiyan. Ang kanyang perpektong katawan ay patuloy na nagpupumiglas sa katawan ni Zephyr. Gayunpaman, ang pagpupumiglas ng kanyang perpektong katawan ay naging dahilan upang medyo makaramdam ng pagkakatwang ang katawan ni Zephyr. Hawak din ni Zephyr si Erin Rhodes. Medyo namumula ang kanyang magandang mukha, at puno ng pagkamahiyain ang kanyang magagandang mata. Ang ganitong poster ng paghawak sa kaliwat kanan ay talagang nakakainggit. Di nagtagal, isinama ni Zephyr ang dalawang babae at mabilis na hinanap ang iba pang mga disipulo ng Supreme Peak, at ang mga disipulo ng Spiritime Peak, ng Heavenly Palace Peak, ng Wind Peak, at iba pang pangunahing mga taluktok. Kabanata 874. Anong klaseng kapangyarihan ito? Nang makita kung gaano kerlak si Zephyr Khan, maraming disipulo sa antas ng emperador at hari ang hindi maiwasang lihim na magulat. Masyadong misteryoso si Zephyr. Sa sandaling ito, nakakuha na ito ng atensyon ng mga eksperto sa antas ng emperador. Lalo na itong nangyari kay Yun Tianteng, ang kanyang mga mata ay puno ng nakakatakot na pagpatay, walang kapantay na kailanawan. Gayunpaman, sa lugar na ito, hindi pa rin siya makakilos. Bilang isang antas emperador tulad ni Jindy, narito siya. Kung kikilos siya sa oras na ito, natural na hindi lang tatayo si Jindy. Siyempre, hindi niya alam na hindi maganda ang impresyon ni Jindy kay Zephyr. Gayunpaman, kahit na hindi maganda ang impresyon ni Jindy kay Zephyr, hindi niya maaaring baliwalain ang iba pang pumapatay kay Zephyr Khan sa oras na ito. Mukhang walang hanggan ang dagat na ito, pero dapat ay walang hanggan ito. Kailangan nating hanapin ang tamang direksyon at pagkatapos ay dumaan sa dagat na ito. Kung hindi, sa ating lakas, hindi tayo makakatagal. Iminungkahi ng isang eksperto. Walang mali sa mga sinabi ng kabilang panig. Sa katunayan, sa oras na ito, kahit na may proteksyon ang isang tao, ito ay lubhang mapanganib, lalo na sa tubig dagat,
kung saan ang isang malamig at masamang aura ay patuloy na kumakalat. Ang ganitong uri ng malamig at masamang kapangyarihan ay puno ng pagkabulok. Kararating lang nila sa lihim na lupain, ngunit marami sa kanilang mga kapwa-disipulo ang nawala bago pa sila makabawi. Kaya naman, hindi sila maaaring maging pabaya. Pumunta tayo roon. May nagmungkahi. Ang kabilang panig ay isa ring disipulo sa antas ng hari, kaya natural lang na may karapatan siyang magsalita. Kaya naman, maraming tao ang sumang-ayon sa kanya. Natagpuan niya ang tamang direksyon. Bigla, isang grupo ng 3 o 400 tao ang sumugod. Bitek. Pagkatapos ng halos 50 kilometrong pagsisid. Bigla, narinig ni Zephyr ang isang malinaw ngunit mahinang boses. Kuya Kan, anong problema? Nang mapansin ni Vermeer ang abnormalidad ni Zephyr, dali-dali siyang nagtanong. Parang may lumitaw. Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr at sinabing, Bitek. Sa oras na ito, maraming eksperto ang nakarinig ng kakaibang tunog. Swoosh. Habang nagbabantay pa rin ang karamihan, isang kakaiba at uhaw sa dugong pulang liwanag ang mabilis na lumabas mula sa harapan. Ang mga ilaw na ito ay mahigit 1,000, at ang kanilang uhaw sa dugo at malamig na aura ay nagpaparamdam sa mga tao ng hindi maipaliwanag na pagkahiya. Nako hindi. Isa itong nilalang na may buhay na walang kamatayan. Biglang sumigaw ang isang eksperto sa antas ng emperador. War. Sa oras na ito, sa wakas ay nakita ng malinaw ng lahat na sa harap nila, mayroong isang pares ng pulang uhaw sa dugong mga mata. Doon. Malinaw na mapuputing kalansay ang mga ito na kasentaas ng isang tao. Ang mga kalansay na ito ay pawang may taglay na napakasamang aura, at ang mga bilog ng masamang enerhiya ay patuloy na lumalawak. Sa kanilang mga mata, napalitan ng mga pulang apoy ang kanilang mga mata, ngunit mas komplikado at kakaiba ang kanilang itsura. Ang kalansay ay orihinal na labi ng isang buhay na nilalang pagkatapos nilang mamatay. Isa itong patay na bagay, ngunit ngayon, sa harap ng lahat, ang malinaw na uhaw sa dugong aura sa mga puting kalansay na ito ay malinaw na naiiba sa isang patay na bagay. Isa itong nilalang na undead. Ang mga nilalang na ito ay halos kapareho ng mga blizzard vampire na nakita na ni Zephyr noon, ngunit kulang sila ng laman at dugo kumpara sa mga blizzard vampire. Ang mga nilalang na walang kamatayan ay umiral sa anyong puting kalansay, habang ang ilan ay nasa anyong aparisyon, multo. Ang una ay kayang lumaban, habang ang huli ay kakaiba at mahirap harapin. Kabanata 875. Gayunpaman, kahit anong uri ng nilalang iyon, para sa mga disipulong naroroon, silang lahat ay lubhang kakilakilabot na mga nilalang, lalo na ang grupo ng mga nilalang na may kalansay sa harap nila. Ang masamang enerhiya sa kanilang mga katawan ay malinaw at siksik. Mga bahid ng itim na enerhiya ng masamang espiritu ang pumutok sa kanilang mga katawan at sumabog na parang mga paputok. Patuloy na dumadaloy ang mga manipis na lamig kasabay ng pulang liwanag sa kanilang mga mata. Baka hindi pa nila tayo nahahanap. Bakit hindi na lang tayo lumihis ng daan sa oras na ito? Hindi napigilan ng isang disipulo ang magsalita sa nanginginig na boses. Bagamat mga 10 milya ang layo natin sa kanila, malinaw na natuklasan na tayo ng mga taong ito. Ang mga undead na nilalang ay uhaw sa dugo at lubhang sensitibo sa espiritu ng mga buhay na nilalang. Hindi mo nakita na walang buhay na nilalang sa sea area. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw tayo, lumitaw na rin ang mga lalaking ito. Malinaw na natuklasan na nila tayo. May sumagot sa mahinang boses. Walang paraan para magtago. Mukhang kailangan nating lumaban. Mahinang sabi ni Duan Kung Chen. Walang pumatol sa kanyang mga salita, kahit ang mga disipulong nasa antas emperador. Halatang lahat ay sumasang-ayon sa kanyang mga salita. Kapag nahaharap sa isang nilalang na undead, kahit na may mga disipulo na may mga alitan sa isa't isa, o sila ay magkatunggali, kailangan nilang makipagtulungan ngayon. Alam ng lahat na ito ay isang kritikal na sandali. Swish. Patuloy ang mga alon ng pagbabago bago mula sa harapan. Sobrang bilis. Bahagyang lumiit ang mga pupil ni Zephyr. Ang ganitong uri ng bilis ay hindi na kasing simple ng sa isang ordinaryong undead na nilalang.
Ang mga ordinaryong undead ay kadalasang gumagalaw ng napakabagal. Napakabilis ng kabilang panig na maaaring may kinalaman ito sa dagat na puno ng masamang espiritu. Sisingilan. Isa-isang sigaw ng mga eksperto. Ngayong hindi na sila makaiwas, kinailangan nilang lumaban. Mag-ingat ka. Sigaw ni Zephyr sa lahat. Mabilis din na pinrotektahan ng kanyang figure ang karamihan at sumugod pasulong. Patayin. 5 kilometro lang ang layo nito, halos sa isang iglap. Hindi lang mabilis ang mga tao, kundi hindi rin mabagal ang kalansay na undead sa tapat nila. Buzz. Isang disipulong nasa antas ng hari ang kumaway. Bigla na lang umikot ang vortex at bumuo ng isang napakalaking vortex. Sa gitna ng vortex ay maraming tinak ng tubig. Maiisip ng isa kung gaano kakilakilabot ang mapanirang kapangyarihan kung ito ay lamunin ng vortex na ito. Ang Infinite Ocean Palm. Ito ang ligaw na leon mula sa palasyo ng Diyos na pakikipaglaban. Tulad ng inaasahan, bilang isang disipulo sa antas ng hari, ang kanyang pag-atake ay nakakapangilabot. Boom! Isang kalansay na undead ang agad na nilamon ng vortex. Agad na pinunit ng mga tinak ng tubig sa loob ng vortex, na parang mga sandatang metal, ang kalansay na undead. Sizzle sizzle. Isang pulang liwanag ang mabilis na lumabas mula sa loob ng vortex. Pagkatapos nito, ito ay nilamon ng isang malaking kalansay na parang undead. Sa sumunod na sandali, ang katawan ng kabilang panig ay lalong lumakas. Iyan ang undead fire, na kumakatawan sa buhay ng mga undead na nilalang na ito. Sa pamamagitan lamang ng ganap na pagsira sa kanilang undead fire ay saka natin sila tuluyang mapapatay. Boom! Gamit ang isang kamay, na may aura na kayang takpan ang mga bituin at hawakan ang buwan, direktang kinurot nito ang mahigit 12 espiritu ng kalansay.